So, amen. Hallelujah. Tuloy tayo. So, our message for today. Excited na ba kayo? Karugtong ito ng message ni Pastor Jacob last Friday. So, hindi pa tayo natatapos sa vision, although nagpaalam na ako nung nakaraan. Pero tuloy-tuloy pa rin natin yung kingdom vision natin. Kasi napakahalaga. While we are studying about the vision, talagang ang hirap iwanan kasi nito eh. Ang hirap iwanan ng hindi natin talaga fully na naunawaan what is the vision. Kagaya halimbawa ng medyo okay na tayo sa tinatawag na personal vision, di ba? Kasi it is all about us. Paano tayo mag-success sa sarili natin, the seed that binigay ni Lord sa atin, kung paano natin palabasin yung mga potentials natin. But we have to understand also yung tinatawag na corporate vision na binibigay ng Diyos. Kasi the question is, paano ba talaga ginagamit ng Diyos ang tao para sa will niya? Kumbaga sa prayer ni Jesus Christ, your will be done on earth as it is in heaven. Sa atin ba, paano ba tayo your will be done? Parang ganun yung, paano ba natutupad? Sa pamamagitan ng buhay ko, paano ba matutupad yung kalooban ng Diyos? At ngayon, madidiscover natin, maunawaan natin, ano yung essence at kahalagahan ng tinatawag na corporate vision. So, amen? Hanggang maunawaan natin to, hindi tayo aalis sa vision. Amen? Let us identify yung dalawang vision muna. Balik-balik tanaw tayo na binibigay ng Diyos sa buhay natin. Laging dalawa yan. Kung gusto mong gawin yung will ng Diyos, kailangan alam natin yung dalawang vision na to. First is the personal vision, which is, sinabi ko kanina, our personal development. At yung corporate vision na tinatawag, hindi ito shared vision lang. Ibig sabihin, corporate, ibig sabihin, talagang may itinalaga ang Diyos na kinausap. And then, yung mga tao sa paligid niya, yun yung magkikilos para maganap yung corporate na layunan o vision ng Diyos. So, most of the preaching natin, dito tayo magpo-focus sa personal, pero more on unawain natin yung tinatawag na corporate vision. Amen? Kasi doon sa personal, sabi ko kanina, medyo nag-grasp na natin yung ibig sabihin nun. But ano ba talaga yung will ng Diyos? Paano ba ako gamitin ng Diyos sa pangkalahatan, sa mga sa kalooban niya dito sa mundo? Amen? At yung mga vision na yan, personal or corporate vision, hindi mo lang yan aantayin na dumapo sa sa buhay mo. Kumbaga kasi nakakaalala ng kwento ni Juan Tamad. Si Juan Tamad, di ba? Nakahiga lang siya sa ilalim ng puno ng bayabas tapos nakanganga lang. Bakit ka nakanganga? Inaantay ko kasing malaglag yung bayabas para makakain ako. Ang vision natin, kailangan meron tayong gawin. Amen? At nangangailangan tayo ng itong napakahalaga. Dalawa to. Nangangailangan tayo ng tinatawag na influence and wisdom. Kapag ang pinag-uusapan is vision. Lalo na yung tinatawag na corporate vision. So, ang title natin ngayong umaga sa mga nagno-notes is, it is a statement actually. Ang title ng message natin is, Vision requires influence and wisdom. Pakisabi nga, Vision requires influence and wisdom. Bago tayo magsimula, punta tayo saglit doon sa personal vision. Yung personal vision, personal development, personal success, yan yung ikaw na palalabasin mo yung seed. Di ba? Alam na natin yan. Yung potential mo na palalabasin mo, nasa sayo na binigay ni Lord, the gift na i-cultivate mo. Yung personal vision is, pwede natin sabihin your personal vision is the photograph of who you will become. Amen? That is your personal vision. That is also a photograph of you, who you will become. It is the successful you. Pakisabi nga, the successful you. Pag napipicture out mo na yung sarili mo na andong ka na naabot mo na, nagawa mo na yung self-development mo, yung gift mo, nahinang mo na at lahat-lahat. Ibig sabihin, dyan ka na, yan na yung that is the successful you. That is the photograph of who you will become. That is personal vision. That is the manifestation of your personal purpose. Amen? But hindi dapat tumigil dyan. Kapag meron ka ng personal success,
na kakapunta ka na dun sa personal vision mo. Lahat tayo dito, we are on the way dun sa personal vision natin kasi na-excite tayo, di ba? About sa self-development. Gusto ko ako yung pinaka-the best. Gusto ko ako yung pinakamagaling sa klase ko. Ako yung pinakamagaling sa work ko. Kailangan pag-igihin ko. Pero dapat, unawain natin itong mabuti. Hindi tayo titigil dyan. Yung iba, hindi pa ka nakakarating, tumigil na. Pero actually, kung pwede nating sabihin, first stage pa lang yan. In completing dun sa purpose ng Diyos, sa will ng Diyos sa buhay natin. Kapag nasa personal vision ka pa lang, sarili mo pa lang yung inaayos mo. What about yung will ng Diyos? Amen? Sarap mag-isip, ano? Bakit hindi tayo pwedeng tumigil? Kasi kapag tumigil ka dyan, ihahalin tulad ka ng Diyos dun sa rich full man. Ang rich full man, naging niya na yung personal success niya. Do you agree? Kasi mayaman na siya, siguro magaling magnegosyo yon, siguro nakuha niya na yung yung best siya sa pagpapayaman, na yung talent niya, yung gift niya, yung potential niya, nagawa niya na. But there's something missing. Kasi nung sinabi ni Lord, sabi niya, okay, okay ka na sa personal development mo. Kasi sabi niya, nagawa ko na yan lahat di ba? Nagawa ko na lahat, nasunod ko na yung mga aral at lahat. Ang tanong niya nun is, ano pa yung makakapag-kumpleto sa kanya? Parang ganun. Sabi ni Lord, o sige, dahil okay ka na sa personal vision mo, sige, bigyan kita ng corporate vision. Ngayon, ang gawin mo, ibenta mo lahat ng ari-arian mo. Kasi okay ka na Sabihin, successful ka na. Pero may papagawa ako sa'yo. Kaya ibenta mo yung lahat ng ari-arian mo, ipamigay mo sa mahihirap, tapos punta ka, may ipapagawa ko sa'yo. Corporate vision naman yung ipapagawa ko sa'yo. Ngayon, nangyari sa kanya, nalungkot. Yumuko, tumalikod. Sabi niya, wala. Hindi pwede. I'm not yet ready, sabi niya. Hindi naman siya nagsalita na gano'n. Pero nalungkot siya. Ibig sabihin, nag-stop lang siya doon sa successful siya personally. Kasi mayaman, alam niya na yung book of law, sinusunod niya na lahat. Yun yung sinasabi ko. Na hindi pa yan sapat. Hindi pa yan ganap. Ang kaganapan talaga dyan, if you will pursue dun sa prayer ni Jesus that your will be done on earth as it is in heaven. Dun tayo ta-target ngayon. Amen? Ngayon, example ng ang tao kasi kailangan niya ang purpose ng personal success natin. Meron yung purpose na kailangan gampanan sa buhay natin. Kailangan mag-develop yung personal success natin, mag-develop yan ng influence. Kailangan mag-develop yun ng influence. Kung ano man yung galing mo sa sarili mo, sa pagiging successful mo, kailangan magresulta yan ng influence. Amen? Bakit? Kailangan mo yung influence para mapasunod mo yung mga tao. Dahil, paano ka paniniwalaan ng mga tao kapag yung buhay mo is hindi siya nag-manifest? Halimbawa, nagkaroon ka ng personal success. Kasi kailangan mo kasi talagang maging yung influence para makuha mo yung corporate vision mo. Para makuha mo yung, pag sinabing corporate vision, yan yung divine assignment mo. Pag sinabing divine, galing sa Diyos. Naunawaan po natin. Ngayon, para makuha mo yung corporate o yung divine, kailangan magkaroon ka ng impluensya. Inulit ko para mas tumatak sa atin. Ngayon, paano ka makakakuha ng impluensya? Yung impluensya na yan, ang ibig sabihin yan, na yung buhay mo is a living testimony para yung tao sumunod sa'yo. Naunawaan po natin? Kailangan yung buhay mo patunay na ang tao, pag tiningnan ka, ay susunod ako dito. Susunod ako dito kasi napatunayan niya Ang tao hindi susunod sa'yo, hindi ka magkakaroon ng impluensya kapag talagang maghahanap talaga yung tao ng ng ebidensya sa buhay mo. Pero kapag religious lang, sige lang, okay lang, importante, kahit na bulok yung leader, excuse me.
Okay lang, sunod lang ng sunod. Ang importante naman kasi nagpapapresent ka lang kapag Friday o kaya sa Sunday. Wala ka namang kinalaman dun sa vision. Sa'yo lang naman, basta maka-attend ka, okay na eh. Kaya okay lang yung mga ganong klase. Kahit yung leader, hindi na nakaka-impluwensya, sunod na. Importante, punta mo dun sa church, Zimbabwe ka lang. Pagkatapos ng simba, uwi. Alam niyo yung Zimbabwe? Pero, kailangan merong kang impluwensya. As a leader, kailangan merong impluwensya. Ang impluwensya ng tao ay ang influence ay magpapasunod sa tao. Ang example natin si Bishop. Hindi na ako gagamit sa iba. Dito na sa atin, buhay na patotoo kasi nakikita natin, ibig sabihin, hindi ko kayo pwedeng dayain. Ngayon, ang testimony ni Bishop palagi na butaw lang siya. Pag sinabing butaw, hindi nakapagtapos, parang ganun, walang bilang sa sosyudad dati. Pagkatapos, ang matindi nito, ang testimony, nakapagpaaral ng doktor, nakapagpaaral ng engineer, tsaka nakapagpaaral ng abogado, ng attorney. Bakit tayo ngayon makikinig sa kanya? Bakit ako makikinig? Ang dudugaan natin eh. Excuse ha. Bakit ka makikinig sa isang tao? Makikinig ka lang sa isang tao kasi eyewitness ka sa nangyari sa buhay niya. Di ba? Kapag nakita mo, napatunayan, sumusunod ako dun sa mentor ko kasi pwede kong sabihin sa sarili ko, teka, pwede pala. Pwede palang mangyari, na kahit na butaw-butaw ka lang, pwede palang mangyari na makapagpaaral ka, maging maayos yung buhay mo. Yun yung ngayon yung tinitingnan natin. Yun yung una. Pangalawang example, hindi sa pinapasikat ko si Bishop ha. Malapit na kami magkita sa after 2 weeks. Pangalawa, halos sabihin na natin na yung medical condition ng mata niya, o operahan na naman yan, tapos hindi na masyadong makaaninag. Yung kaliwa, yung kanan, hindi ko alam kung saan banda dun. Pero, wala pa rin tigil sa pag-aaral para may ituro sa atin. Yung dalawang reason na yon is matibay na para sa akin na patunay kung bakit ako susunod. Una sa Diyos, siyempre, sa ginagamit na leader. Pero kung nanchichicks yan, siguro mag-iisip ka, Pero nasa right alignment naman si Bishop. So, ibig sabihin, andun yung ebidensya. Ngayon, ang pinupunto ko dito, bakit tayo na-impluensyan? Bakit tayo nakikinig? Kasi may patunay. Ngayon, kapag walang nakikinig sa'yo, problema. Ibig sabihin, baka walang napapatunayan o walang nakikita. Kasi, ang tao susunod dyan. Kasi, ang tingin ng tao, kapag pattern kasi, naghahanap ng kasintahan ng tao di ba? Kapag nakita niya, pwede itong pattern na to, pwedeng magaya to. Ibig sabihin, kaya tayo na-influensyahan. Ini-establish ko yung word na influence. Kailangan talaga magkaroon tayo ng impluensya. Amen? Ngayon, saan natin gagamitin yung impluensya? Kapag mayroon ka ng impluensya. Hindi ito yung impluensya ng mga politiko. Saan mo gagamitin yung influence? Ang influence, kailangan ipasok mo yan sa tinatawag na corporate vision. Or yung divine na assignment mo, divine na vision. Kasi maniwala ka at hindi, kung gusto mong baguhin ang kaisipan ng world, ng nasa paligid mo, hindi sapat na mabuting Kristiyano ka lang. Do you agree? Maraming mabuting Kristiyano pero walang impluensya. Mabait lang, hindi gumagawa ng masama. Nagtatides na, nag-offering, nag-worship, pero walang impact ang buhay. Kasi 10 years na, sitting ministry pa rin. Hindi sapat na mabait ka lang. Kailangan, life is not, anong tawag doon? Ayong about sa purpose natin. The tragedy in life is not death, but life without purpose. Kailangan magampanan mo yung purpose mo, hindi ka lang magre-relihiyon. Amen? Ngayon, ang pinakamatinding purpose mo sa buhay ay matupad yung prayer na your will be done on earth as it is in heaven. Yun dapat yung matarget natin. Hindi lang yung personal mo, kundi ang kalooban ng Diyos ay maganap dito sa lupa. Galing sa langit,
papunta sa lupa. Heaven to earth. Kailangan maging ang earth, maging it looks like heaven. Yun dapat yung ultimate na desire and purpose natin. Your will be done on earth as it is in heaven. Paano na natin gagawin yan? How can you change the mind of the people kung ayaw naman nilang maniwala sa'yo? Kasi walang napatunayan. Di ba nagigets niyo ibig sabihin ng impluensya? Kayo, bakit ko kayo na-impluensya? Kahit pa paano, paunti-unti, di ba? Yun na, makikita nyo, next 2 weeks, may dalawa na naman kayong kukulitin dito. Kahit pa paano, ibig sabihin, pwede pala. Kaya sumusunod din ako dun, butaw lang din kami. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Ngayon, question. Paano mo mababago ang kaisipan ng tao to conform to the will of God kung in the first place, ayaw maniwala sa'yo? Kasi hindi mo na-influensyan. Paikot-ikot lang ako. Ano? That is why I urge you na wag muna tayong mag-relax. Kahit nasa personal vision tayo, malayo pa. Kailangan, wag muna tayong mag-relax. Wala pa tayong impluensya. Sino dito yung may impluensya na? Hindi ko sa sinasabi ha. Pero, sabi Pastor JC, ayokong hiramin yun. Sa kanya yun. Wala pa tayong masyadong impluensya. Ang impluensya pa lang natin kapag nagpapadala tayo ng kinsenas o kaya katapusan. Yun, nagkaka-impluensya tayo kasi nakikinig. Eh paano pag wala ng Emlo Hillier, BDO, Gcash, makikinig mo? Yun yung tanong. Nakapag-build ka ba ng impluensya sa pamamagitan ng buhay mo? That is the real question. Amen? Now, punta tayo sa tinatawag na corporate vision. Kapag sinabing corporate, ibig sabihin, hindi lang ikaw. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi lang ikaw. Halos lahat ng mga ginagamit ng Diyos sa Bible, lahat yan may divine calling, may corporate vision. Halos lahat. Example natin, magbigay ako ng example at dito tayo tututok sa tatlong to. Joseph the Dreamer, si King David, at si Nehemiah, yung topic ni Pastor Jacob nung nakaraan. Yung tatlo na yan, dyan yung makikita yung tinatawag na naging successful sa personal at naging successful sa corporate vision. I-discover natin kung paano nila ginawa yon. Amen? Tingnan natin yung mga buhay nila based on personal and corporate vision. Number 1, si Joseph the Dreamer. Kilala niyo si Joseph the Dreamer? Ano yung personal vision niya? Sabi ni Pastor Jacob doon, the vision is the photograph of your future. Ano ngayon yung photograph na pinakita sa kanya? Ang photograph na pinakita sa kanya, yung personal vision niya, is yuyuko sa kanya yung mga kapatid niya. Amen? Pati yung mga magulang niya. Yuyuko. Ano naman yung divine purpose? Alam niyo ba, ito ang pinaka-divine purpose o pinaka-corporate na purpose ni Joseph the Dreamer is upang isave yung mga Israelita. Kasi kapag hindi niya binigyan ng lugar ang Israelites, o yung mga 12 na kapatid niya, kapag hindi niya binigyan ng tahanan yun, mamamatay sa gutom yun kasi nagkakaroon ng tagtuyot. Kaya kailangan niyang kunin yung 12 na kapatid niya, pati yung tatay niya, at ilagay sa maayos na nakalagayan at supplyan ng pagkain. Kasi kailangan, dun kasi manggagaling yung lineage ng Israel hanggang papunta kay Jesus. So kailangan i-preserve niya yon. Yun yung pinaka-purpose niya, pinaka-goal niya, pinaka-divine purpose niya. Kailangan, ang pinakamatindi dito, kailangan yung 12 na yon sumunod. Pero nagkakaproblema siya nung umpisa. Imbis na sumunod, ginawa sa kanya, binugbog. Amen. Mapupuntahan natin mamaya. That is the divine purpose of Joseph. Pangalawa naman, si King David. Ang personal ni King David, personal na vision niya, ang photograph na pinakita sa kanya ni Samuel, sabi niya, King. Pero yung katayuan ni David nun, di ba? Ano lang siya, shepherd lang siya, di ba? Siya pa yung pinaka-payat, pinaka-15 lang eh. Pero pinakita sa kanya yung photograph niya ng picture niya, King. Ngayon, hindi niya alam kung paano makapunta doon. So, kailangan niya pang mag-self-development, kailangan niya pang mag-training, kailangan niya pang magpakadalubhasa, magkaroon ng personal success. Kailangan niyang pumatay ng mga leon. Ang pinakamatindi, kailangan niya pang pumatay ng Goliath.
bago niya makuha yung talagang personal success niya. Yun yung personal success niya. Ano naman yung corporate? Ano naman yung pangkalahatan? Ang corporate success niya, ano naman yung will ng Diyos? Ang will ng Diyos sa buhay niya, ang corporate niya, is pagharian yung buong bayan ng Israel at ipagpatayo ang Diyos ng templo. Di ba yun yung ano sa kanya, yung desire sa kanya ng Diyos? O, pangatlo, si Nehemiah, topic na ni Pastor Jacob last week. Ang personal niya, naging successful siya, nagkaroon siya ng career sa pagiging cupbearer. Pag sinabing cupbearer, matindi ang connection niyan sa hari. Mamaya explain din natin kung ano pa yung mga katangian ng cupbearer. Pero ang matindi diyan, nagkaroon siya ng connection napalapit siya sa hari, nagkaroon ng connection maging sa gobernador, di ba? Maging sa mga kaibigan, yung mga magdadala ng mga letter, maging sa mga may-ari ng mga nagmamanage ng mga timber at lahat siya may connection sa doon. Kasi na-impluwensyahan niya. Ganun katindi yung impluwensya. Ngayon, ano yung corporate niya? Ano yung corporate vision niya? Pinakita sa kanya yung photograph na doon sa report nung kapatid ba yun o basta taga ng Hudyo na isa. Doon sa Nehemiah chapter 1, pinakita sa kanya na sira yung wall ng Israel. Sira yung wall, ibig sabihin prone sila sa atake. Yun ngayon yung vision na pinakita sa kanya ng Diyos. Yun yung corporate na yun na kailangan niyang trabahuin. Ngayon, kung titingnan natin, yung tatlong karakter na yon, meron silang similarity. Marami silang similarity. Una dyan is meron silang personal vision, naging successful sila sa personal development, nagkaroon sila ng influence. Si David nagkaroon ng influence. Si Nehemiah nagkaroon ng influence, di ba? Lalo na si Joseph the Dreamer, naging second in command, nagkaroon ng influence. Pang-apat, related sa title natin, pagkatapos ng influence, meron silang wisdom. Pang-apat, pang-lima, meron silang corporate vision. Binigyan sila ng Diyos ng divine assignment. Hanggang sa pang-anim, naganap yung will ng Diyos sa kanila. Yun yung mga similarities nila. Ngayon, mag-focus tayo dun sa influence at wisdom. Pero unahin muna natin yung personal vision. Pagkakapareho nila. Personal vision ni David, ni Nehemiah, check lahat yan, di ba? Meron sila. Number 2, naging successful sila sa self-development nila. Amen? Si David, pumatay ng Goliath. Naging hari. Si Joseph, naging second in command. Ibig sabihin, na-cultivate nila yung gift nila, napalabas nila yung potential nila. Amen? Si Nehemiah, naging cupbearer. Ngayon, explain natin yung cupbearer, sabi ni Pastor Jacob, matindi yung trabaho ng cupbearer. Ang cupbearer talaga dati, dapat guwapong-guwapo ka. Pakisabi nga sa katabi mo, wag doon sa mga lalaki lang. Dapat guwapong-guwapo ka. Bawal ka na makita ng hari na malungkot, na hindi pleasant yung mukha mo. Dapat pleasing personality ka. Kasi kapag nakita ka ng hari na lungkot, o kaya parang nagdududa ka, o kaya parang magulo yung, pwede kanyang, anytime, ayoko na to, papugutan ng ulo to. Totoo. Ganun katindi. Kasi kung titingnan nyo yung Persia sa mapa, buong Iran. Kung titingnan nyo, napakalawak niyan. Ibig sabihin, napakayaman, napakatindi ng hari na yan, si Artaxerxes. Ibig sabihin, ang laki ng impluwensya niyan. Pero, the point na napalapit sa kanya si Nehemiah, at talagang nagtiwala sa kanya si Nehemiah, pati yung kakainin niya, ang sarap din ng trabaho ng cupbearer, kasi lahat ng kakainin ng hari, kakainin mo rin. Hindi pa yung tira, ikaw ang mauuna. Ang problema, pag may lason, ikaw din ang mauuna. So, amen? Ibig sabihin, nagkaroon talaga siya ng personal success. Meron silang personal success na yung mga karakter na yon. Ang pinipili ng hari dati na maging cupbearer is best of the best. Kasi kung ikaw yung pinakamayamang tao dun sa
sa Persia, halimbawa. Napakayaman nun, abundant na na bansa. Pipili ka ba ng butaw-butaw lang yung cupbearer mo, ang alam lang itimplak, karak? Hindi, di ba? Patunay lang to na si Nehemiah is one of the best of the best. Amen? Naunawa natin? Yun yung pagkakapareho nila. Pangalawa, meron silang naging successful sila dun sa self-development nila. Ito, punta tayo dito. Influence. Meron silang influence. Si Joseph the Dreamer, na-impluensyahan niya hindi lang kung sino-sino. Ang na-impluensyahan niya, mismong hari. Pati nga yung asawa ng hari, nagkaka-interest sa kanya, na-impluensyahan niya rin. Di ba? Na-impluensyahan niya lahat yun. Magagawa mo lang ma-impluensyahan yung hari. Hari ng Egypt yun. Magagawa mo lang ma-impluensyahan yun kung makukuha mo yung tiwala niya. At makukuha mo lang yung tiwala niya kung mapabilib mo siya. Saan? Mapabilib mo siya sa sarili mong personal development. Yung mga manager natin, mga boss natin, hindi naman tayo actually gusto niyan personally. Ang gusto niyan, kasi masipag ka, magaling ka, wala kang backlog. Sino yung may backlog dito? Uy, tumingin si... Lahat ginagawa mo. Wala kang problema, hindi ka nang aaway ng coworkers mo. Ikaw ang pinakamagaling. Kaya napapalapit siya nagkakaroon ng impluwensya ngayon, napapalapit siya sa hari. Ang pinakamatindi, itong si Joseph the Dreamer. Dati, binubugbog lang siya ng mga kapatid niya, inaano siya, kinukutya siya, gusto pa siyang patayin. Pero nung nalaman nila na second in command na sa Egypt, pati ang 12 kapatid niya na yun, na-impluwensyahan niya na yun. Naniwala sa kanya, sumunod sa kanya. Amen? Yun yung nagagawa ng impluwensya. Noon, si Joseph the Dreamer medyo nagyabang no? Kasi nung pinakitaan siya ng photograph, shinare niya agad yun sa mga kapatid niya. Ano yung photograph? Yuyuko kayong lahat sa akin. Hindi, ang gagawin nun, maaasar talaga yun. Magagalit talaga yun. Panganay pa naman yun. Si Judah. Sabi niya ganun, hindi ako pwedeng yuyuko lang sa'yo. Kaya, ang ginawa siya, kinutya, niridicule, binugbog. Tinapon sa balon. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi mauunawaan ng tao yung sariling photograph mo ng future. Hindi yan mauunawaan ng tao. Kung ano yung pinakita sa'yo ng Diyos, para sa'yo yan. Kasi target mo yan. Yan yung future mo, yan yung asintahan mo, yan yung lalakaran mo. Pero kapag pinakita mo yan sa tao, kukutsain ka lang. Hindi mangyayari yan. Ang tamad-tamad mo. Hindi ka nga marunong magganito. Sisirain ka ng tao. So, ibig sabihin, pag pinakitaan ka ng Diyos, wag mo munang iblanda. Ang gawin mo, trabahuin mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, trabahuin mo. Baka kasi tayo, sa panahon ngayon, kagaya ni Joseph, nung time na yon, wala pa naman siyang impluwensya dun sa mga kapatid niya. Kaya kahit anong sabi niya ng future niya doon, hindi naman niya na-impluwensyahan yun kasi hindi siya mas bata siya sa magkakapatid. So ibig sabihin, hindi talaga maniniwala sa kanya, wala pa siyang impluwensya eh. Pero nung time na napatunayan niya na, kasi nagsumikap siya, nung time na napatunayan niya na, ay nako, wala nang magawa yung mga kapatid niya, kundi magpatianod dun sa will ng Diyos. Amen? Hindi maniniwala sa'yo yung mga yan hanggat wala ka napapatunayan. Given yun no? Kapag wala ka pa napatunayan tapos naniniwala sa'yo yan, baka may binibigay ka lang ngayon. Pero pag wala na, baka... Si David, kay David, medyo okay to si David kasi hindi siya agad nagyabang.
Hindi siya agad nagyabang na magiging hari na siya, although anointed na siya. Siya na yung inanoint ni Samuel. Ngayon, hindi siya agad nagbalandra. Nag-focus lang siya sa personal development niya. Naging magaling siya na military leader. Pumatay siya ng mga leon, pumatay siya ng Gulayat. Kahit hinahabol-habol na siya ni Saul, hindi niya pa rin kiniklaim kasi hindi pa yun yung tamang panahon. Ibig sabihin, tinatrabaho niya pa ng tinatrabaho. Kasi meron talagang kukontra. Diyan sa mga dreams natin, tinatawan-tawanan tayo ngayon. Baka wala pa tayong influence kasi hindi pa ganun na napapatunayan natin. Pero subukan mo pag may napatunayan ka na. Makakapag-advise ka na ngayon, huwag kang mag-alala. Di ba kapag na-experience mo na yung isang bagay, ang lakas na ng loob mo, di ba, maging karis. Tapos maniniwala na talaga sa'yo. Bakit? Napatunayan mo na, nangyari na sa'yo eh. Nagawa mo na, napagtagumpayan mo na. Doon ka palang makakagain. Kapag katapos ng personal development, walang shortcut. Pagkatapos ng self-development, doon ka palang makakagain ng influence. Tanong mo sa sarili mo, kamusta na ang self-development natin? Totoo, tanungin natin sa sarili natin. Baka dramang bukid tayo, wala naman akong nai-impluensyahan. Baka hindi ka pa tapos, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo, pero nagbabalandra ka na agad ng mo, ng vision mo. Wag muna. Trabaho muna ng trabaho. Amen? Walang limit. Walang limit yung edad. Si Abraham nga, anong edad niya na nung nagkaroon siya ng Isaac, di ba? So, amen. Go lang. Pang-apat, naunawa natin, establish natin yung tinatawag na influence. Influence will come right after your personal development. Amen? Pang-apat, yung vision. Silang lahat merong vision. Si Nehemiah na maunahin natin. After niyang ma-receive yung photograph ng corporate vision niya, which is to build the wall, pagkatapos niyang makuha yon, makita yon, nag-pray siya. Nanalangin siya. At yung panalangin niya, hindi biro. Yung panalangin niya, umabot ng 4 months. 120 days. Sabi dun sa Nehemiah 1:11, hindi tingnan natin dyan, ito yung prayer niya. Pagkatapos niyang makuha yon, yung vision na nireport sa kanya na kailangan niya ipagpatayo yung wall, nag-pray siya, pagkatapos nagsisi siya, nag-confess siya sa Lord. Ngayon, ito yung prayer niya. Sabi niya sa Nehemiah 1:11. Dito nag-end si pastor eh. Lord, let your ear be attentive to my prayer of this your servant and to the prayer of your servants who delight in revering your name. Ito, give your servant success today by granting him favor in the presence of this man. Ibig sabihin, sabi niya, Lord, kakausapin ko ngayon yung hari. Kasi may impluensya na ako doon. Sabihin, dikit na ako doon, may tiwala na sa akin. Nagpe-pray pa rin siya kay Lord. Hindi siya nagtitiwala doon sa sarili niyang lakas. Although malapit na siya sa king, di ba? Nagkaroon na siya personal development. Itong matindi. Hindi pa rin siya nagtitiwala doon. Nagpe-pray pa rin siya kay Lord. Baka tayo, sobrang tiwala na natin sa sarili natin na hindi na tayo nagpe-pray sa Diyos. Kaya ko na to. Siya, kakausapin niya yung hari, malapit na siya, kilala na siya, alam niyang pagbibigyan siya, pero yumuyuko pa rin siya sa Diyos. Sabi niya, Lord, kakausapin ko siya. Granting him favor in the presence of this man. I was cupbearer to the king. Nakita niya yung wisdom? Sabi niya, I was cupbearer to the king. Malapit ako sa hari. Pero kailangan ko pa rin ng basbas mo para mag-grant yung success sa idudulog ko sa kanya. Andun yung yung personal development niya, andun yung success niya. I was a cupbearer to the king. Ngayon, ano nangyari? Kung papansinin natin, pagkatapos niyang manalangin, binigyan siya agad ng wisdom ng Diyos. Binigyan siya ng wisdom. After niya mag-pray and fasting for 120 days, pinaisip sa kanya ni Lord, sabi niya, gamitin mo yung impluensya mo. You are a cupbearer to the king.
Gamitin mo yan. Ngayon, hindi lang yan. Si Nehemiah, iba talaga yung wisdom. Tingnan natin sa Nehemiah 2:2-9. Kasi bago siya pumunta sa nakausapin yung hari, meron na siyang plano. Ibig sabihin, yung plano niya, pinag-pray niya na yon for 120 days, tapos idudulog niya na lang sa hari. Hindi siya pumunta doon na ang dala niya, awa lang. Maawa ka sa akin. Meron sa atin, di ba, victim mentality pa rin. Pagdating natin, di ba, nagpipray tayo, pero parang wala tayong action. Ngayon, ito si Nehemiah, pupunta sa hari. Pero, dala-dala niya na yung plano na pinag-pray niya sa Diyos. Nehemiah 2:2-9. Basahin natin. Sabi niya dyan, "So the king asked me, why does your face look so sad when you are not ill? This can be nothing but sadness of heart." So nakita ng di ba? Doon sa preaching ni Pastor Jacob, di ba nakita ng hari yung niya, yung sadness ng heart niya. And delikado yung ganun kasi yung cupbearer siya eh. Kailangan pinapasaya niya yung yung hari ngayon. "I was very much afraid," sabi niya sa hari. "But I said to the king, may the king live forever." Medyo din to, medyo nambola ng konti, Kahit na kahit na natatakot siya, alam niya pa rin yung respeto. "May the king live forever. Why should my face not look sad when the city where my ancestors are buried, lies in ruins, and its gates have been destroyed by fire?" Medyo may siya, may konting tactic siya doon, Paano ako magiging masaya? Yung wall ng city namin, ruin. Yung mga yung mga kababayan ko doon, prone sa looting, prone sa papasukin ng mga tulisan. Ngayon, sabi ng king sa 4, "The king said to me, what is it that you want?" Anong kailangan mo? "Then I prayed to God of heaven, and I answered the king, if it pleases the king, and if your servant has found favor in his sight, let him send me to the city in Judah where my ancestors are buried so I can rebuild it." So, nagpaalam siya. Kasi, nakita sa kanya ng Kumbaga, style niya lang muna yun. Kunwari, siguro, palungkot-lungkot muna. Dramang bukid muna. Ano nangyari sa'yo? May problema ka, Ganun tayo minsan, di ba, pag mangutang. Kunwari, malungkot. Dahil nabubuking, Minsan, pag kailangan natin ng kaperahan, halimbawa, palungkot-lungkot. Ano nangyari sa'yo? Problema kasi ako, pre. Wala ka ba dyan? Ganun na kasunod. Pero sa kanya, ganito. Sabi niya, ito yung matindi. Nung nung pinagbigyan niya siya ng hari, nagsabi niya siya ng request niya. Nung nagsabi niya siya ng request niya, sa 6, sabi niya, "Then the king, with the queen sitting beside him, asked me." Nagtanong yung hari, kasama yung queen. Sabi niya, "How long will your journey take? And when will you get back?" In-approve agad. Di ba? Pagkarinig sa kanya, "Ano ang kailangan mo?" "Kailangan ko pumunta doon para ayusin." Kinausap na kasi ni Lord yun eh. Inayos na lahat eh. "Anong kailangan mo? Kailan ka babalik?" Ganun na agad. So, ibig sabihin, indication na yun na pumayag na. Ito ngayon yung matinding plano niya. Hindi siya pumunta empty-handed. Hindi siya pumunta nagpaawa. Ngayon, nung sinasabi siya kailan siya babalik, ito na yung sagot niya. "If it pleases the king to send me, so I set the time." Sa 7, "And also said to him, if it pleases the king, may I have the letters to the governor of the Trans-Euphrates, so that they will provide me self-conduct until I arrive in Judah." Sa 8, "And may I have letter to Aspa, keeper of the royal park, so he will give me timber to make beams for the gate of the citadel, by the temple, and for the city wall, and for the residence I will occupy. And because the gracious hand of my God was on me, the king granted my request." Nakita niyo alam niya na yung plano niya. Yun yung sinasabi kong may wisdom kasi itong si Nehemiah. Sabi dyan sa 9, "So I went to the governors of the Trans-Euphrates." Ibig sabihin, napapayag niya. Nagbigay ng letter.
and gave them the king's letter. And the king had also sent army officers and cavalry with me. Sinuportahan ngayon yung niya. Sinuportahan lahat ng ng request niya. Dinagdagan pa. Binigyan pa ng royal guards. Binigyan pa ng letter na passes. Binigyan pa ng mga kakailanganing mga timber. Bakit? May takma utos si Nehemiah. Yun yung sinasabing, kailangan mo din ng wisdom dun sa vision. Naunawaan po natin, napakahalaga ng wisdom. Pagkatapos mong makuha yung influence because of your self-development, kailangan meron ka ring utak, meron ka ring vision, meron ka ring wisdom. Napakahalaga ng wisdom. Amen? Ngayon, si David naman, punta tayo saglit. Si David, napakatalino din, may wisdom niya si David, kaya nga nakasulat yan ng Psalms Di ba? Napakadaming kanta niyan. Hindi lang natin alam yung mga tono ngayon kasi hindi pa naman tayo buhay nung time na yun, wala pang recording. Pero lahat yan, puro kanta. Alam niyo ba, mas daig niya pa yung lahat ng composition ng Beatles, mas madami pa si David. 100 plus yung 150, di ba? Madami. Si Joseph, grabe niya yung wisdom. Hindi niya lang dinaan sa posisyon yung mga kapatid niya para sumunod sa kanya. Ito yung sinasabi ko na si Joseph the Dreamer, kailangan niyang impluwensyahan yung mga kapatid niya kasi ayaw maniwala sa kanya. Pero kahit na-attain niya na yung pinakamataas na second in command na siya sa Egypt, hindi niya dinaan sa posisyon. Gumamit din siya ng utak. Alam niyo bakit? Anong ginawa niya? Iniscam niya yung mga kapatid niya. Pag tinignan niyo dyan, di ba, sa Bible, pinabalik-balik niya, nilagyan niya ng mga ginto, tapos inakusahan niya ng... Kunwari lang yon para hindi na makaangal, para pag kinuha niya yung mga kapatid niya, dire-diretso na. Hindi na babalik kasi secure na sa kanya. Ibig sabihin, hindi na makakaalis sa kanya. Gumamit din ng wisdom. Ngayon, ang pinakamatindi doon, kailangan niyang gamitin yung wisdom kasi kailangan mag-survive yung 12 na yon. Kapag hindi nag-survive yung 12 na yon, walang 12 tribes of Israel. Walang lineage si Jesus Christ. Naunawaan po natin, ibig sabihin ng corporate. Ngayon ang matindi, ang personal vision is about yourself. Ang corporate vision, hindi ikaw ang gagawa niyan. Ikaw lang ang maglilid. Kakausapin ka ng Diyos, pero ikaw lang ang maglilid. Kaya kailangan, impluwensyahan mo sila. Naunawaan po natin? Ang personal vision, sa'yo yan. Magiging magaling ka, magiging doktor ka, magiging abogado, magiging engineer ka. Ikaw yan. But yung corporate vision, yan naman yung maglilid ka sa mga tao dahil may pinapagawa sa yung mission ng Diyos. Naunawaan po natin mga kapatid. Example, si Nehemiah. Kailangan niya impluwensyahan yung mga tao ng mga hari. Yung mga tao, yung hari. Yung mga gobernador, yung mga Israelita na gagawa ng wall. Kailangan niya ma-impluwensyahan yun. Kung hindi niya ma-impluwensyahan yun, wala, bagsak yung niya. Bagsak yung personal, yung corporate vision niya. Si Joseph, yun yung sinabi ko kanina, kailangan ma-impluwensyahan niya yung mga kapatid niya para sumunod sa kanya. Si David, kailangan ma-establish niya yung kingdom ng Israel para makapagpatayo siya ng templo. Hindi madali yung ipapatay yung templo. Although hindi siya yung nagpatayo, yung anak niyang si Solomon, pero na-establish niya yung mga workers. Na-establish niya yung kingdom. Ibig sabihin, doon sa corporate talaga, tao talaga yung gagawa doon. Ikaw lang yung maglilid. Naunawaan po natin, mga kapatid. Kasi, ang corporate, nangangailangan niya ng mga tao para matupad. Ang pinakasusi mo dyan, ay dapat ma-change mo ang mind ng tao at mapaniwala mo na may pinapagawa sa iyo ang Diyos. Ma-change. Napakahirap niyan. Madali yung personal kasi sarili mo lang, no? Pero yung corporate, kailangang mapaniwala mo ang mga tao, ma-impluwensyahan mo, at sumunod sa'yo na totoong kinakausap ka ng Diyos. Amen? Kung wala kang impluwensya, mahirap mo silang paniwalain. Tatawanan ka lang. I-ridicule ka lang.
Madali ang personal. Sarili mo lang ang bubuhatin mo. Mahirap ang corporate kasi bibit-bit ka ng tao, aaralan mo pa. Tapos kukumbinsihin mo pa. Tapos talagang ilalagay mo sa kanila na inutusan ako ng Diyos. Amen? Madaling maabot yung personal. Pero ang personal, kailangan i-connecta mo yan sa corporate, sa ipapagawa ng Diyos sa'yo. Naunawaan po ba natin yung tinatawag na corporate? Malinaw na po ba yung corporate vision, mga kapatid? Personal, sa'yo, ikaw. Pag corporate, kailangan may ma-influensyan ka na tao kasi may project ka sa Diyos. Amen? Halimbawa, pag nag-aaral ka, elementary, high school, puro ikaw-ikaw yan, di ba? Bulakbol ka minsan, ikaw lang, gusto mo first honor ka, gusto mo number 1 ka, kasi ikaw, self, personal. Pero kapag tumungtong ka na ng college, nagbabago na yung pananaw mo. Kasi kukuha ka na ng kurso at ang gagawin mo sa kurso mo, ang isip mo na yon, paano ako magiging kapakipakinabang sa society. Ibig sabihin, hindi na ikaw, hindi na I. Ang pag-college ka na, paano ka na magkakaroon ng, paano mo na ma-change yung world? Halimbawa, kung doktor ka. Ang doktor, hindi siya nag-aral ng pagiging doktor para igamutin niya yung sarili niya. Di ba? Tao pa rin, sa tao pa rin. Ang corporate sa tao. Ang personal sa'yo. Mag-aaral ka ng doktor para sa'yo. Corporate, manggagamot ka. Parang ganun. Tao. Ang teacher, hindi siya nag-aral ng education. Di ba ate? Hindi ka naman nag-aral ng education, kukuha ka pa ng bar para turuan mo sarili mo. Ang gusto mo kasi, turuan yung next generation, di ba? Tao na naman. Lahat actually ng mga desire natin pag kumukuha tayo ng kurso ng college, kasi ina-apply natin, kailangan natin. Gusto kong makatulong sa mga mahihirap pag politiko. Gusto kong manggamot ng may sakit. Gusto kong, sabi ng pulis, gusto kong manghuli ng mga kriminal. Tao. So, naunawaan po natin, mga kapatid. Example, yung sinabi ko, pag pinag-aral ka ng doktor, tao, dun ka pa rin. Ngayon, ganun din sa vision natin. Ang ending ng self-development mo ay gagamitin ka ng Diyos sa kalooban niya para mabago ang kaisipan ng mga tao. Bakit mo babaguhin? Kailangan kasi nilang sumunod sa'yo kasi may pinapagawa sa'yo ang Diyos. Napakahirap nun. Paano kung walang maniwala? Tapos meron pang sanbalat. Meron talagang sanbalat doon sa vision mo. Meron talagang kukontra. May sanbalat, may Saul, may mga kapatid na bubugbog sa'yo. Hindi yung mga kapatid nyo, ha? Hindi ko sinasabihin, hindi ko pinapatamaan, ha? Yung kapatid ni Joseph, yung sinasabi ko. Merong Saul, may sanbalat, may mga kapatid na inggit kay Joseph. Kaya kailangan mo talaga ng wisdom. Kailangan mo ng influence, kailangan mo ng wisdom. Anong gagawin mo? Halimbawa, si Nehemiah, habang ginagawa yung corporate vision niya, ginagawa yung wall. Pagkatapos may sanbalat, pagkatapos may aatake. Tapos kailangan mag-shifting pa yung mga trabahador nun, di ba? Kasi may aatake sa kanila sa gabi, hindi sila safe. Ngayon, paano mo kukumbinsihin na magtrabaho sa'yo o matatulungan ka ng mga tao? So, ibig sabihin, napakahirap. Kung wala kang wisdom, mahirap. Kailangan marunong ka. Amen? Halimbawa sa atin, nagtayo ng templo sa Pampanga. Buti walang sambalat. Tingin ka sa katabi mo. Anong pangalan yan? Tobias o sambalat? Buti walang no. Kasi tayo, naaralan tayo. Ibig sabihin, nagpasakop tayo. Nung nakaraan, Team Philippines, pupunta dito. Siyempre, kailangan natin ng datits. Di ba? Medyo malaki-laki yon. Walang kumontra, oh. Talagang sila pa yung, ganito dapat yung erase natin. Walang problema. Yun yung ibig sabihin. Kasi, nai-impluensyahan. Nakita nyo naman yung benefit, nakita nyo naman yung reap natin doon sa mga ginawa natin, di ba? Na-empower tayo. Naging elder, naging pastora,
patapon na, pero naging alas pa. Mga ganun, di ba? Tapos magiging pastor pa yung asawa. Ang daming nangyari. Ngayon, sabi ni Ate Tel, sulit na sulit yung ano. Sulit na sulit yung love gift. Kasi na-impluensyahan. Amen? Lapit na tayo. Ngayon, ang kailangan natin tandaan natin, para makuha natin yung personal, yung corporate na yon is influence and wisdom. Yan, ulitin ko yung point si Pastor Jacob noong nakaraan. Hindi lang sapat na meron kang passion. Dapat meron ka talagang compassion. Amen? Yung nangyari doon kay Nehemiah, para maganap yung purpose ng Diyos, yung corporate na vision ni Nehemiah, hindi sapat na passion lang. Kailangan meron siyang compassion. Ang compassion, kailangan may puso ka. Kailangan nalulungkot ka o nasasaktan ka pag nagkakaproblema yung mga anak ng Diyos. Amen? Ibig sabihin sa compassion, ibig sabihin, dinadamayan mo sila, mayroon kang malasakit. Amen? Kapag may puso ka, kahit wala kang sweldo, hindi mo iiwan ng church, di ba? Sino dito yung nag-iisip-isip na, wala namang sweldo to eh. Tapos si Pastor Boji kumakautos. Nangingiti kayo. Ang corporate vision, laging nagsisimula yan sa problema. Yung purpose natin, lumilitaw lang yan pag nangangailangan ng problema. Pag kailangan na solvein yung problema. Diyan nagiging active yung mga purpose natin. Kaya maging maingat tayo. Anytime, pwede tayong tawagin ng Diyos. Kaya kailangan self-develop tayo. Dapat may impluensya tayo. Para kapag tinawag ka, sabi ni Ate Edmin, may gagawin tayo dito. Ngayon, kumuha ka ng 5. Wala pong maniniwala. Ngayon, marami nang maniniwala sa'yo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Number 2, prayer and fasting. Napakahalaga nun. Sabi dun sa, natin kanina, sa Bible study natin, yung prayer, napakahalaga. Ito yung inaalaw mo si Lord na mag-intervene sa domain mo. Amen? And yung fasting naman, na ginawa ni Nehemiah for 100, prayer and fasting for 120 days, dinideny mo yung sarili mo kasi mas pinapalitaw mo na yung urgency ng pinapanalangin mo. Sabihin, hindi mahalaga sa akin, ang mahalaga lang sa akin, hindi mahalaga sa akin kahit yung pagkain, kahit yung source ng life ko, hindi mahalaga sa akin. Ang mahalaga sa akin, makakonect ako sa iyo kasi kailangan ilapit ko sa iyo to, idulog ko sa iyo itong pinagpipray ko. Ganun, dapat mapanalanginin tayo. Pangatlo, don't forget the confession. Kailangan marunong ka magpakumbaba. Amen? Si Nehemiah, di ba, inamin niya, nalingat sila, naduwag sila sa yung mga Israelita, inamin nila na ni Nehemiah na parang hindi na sila, wala na sila, inactive na sila. Ngayon, sinama niya pati sarili niya. Hindi niya lang sinisi yung mga Israelita, pati sarili niya, sabi niya, kasama siya sa mga nag-disobey sa Diyos. Hindi niya nakita yung mali niya. Hindi niya nakita yung mali nila, kasama yung mali niya. Tapos nakita niya lang yun, lahat-lahat, inamin niya sa Diyos yun. Nakita ko lang lahat-lahat yun, kung wala pang may nag-report, hindi ko pa makikita yung problema. Nagpakumbaba siya. Do not forget confession. If you confess your sin, He is faithful and just to forgive you your sins and cleanse us from all our unrighteousness. Pang-apat, remind God of His promises. Kailangan i-remind mo si Lord ng promises niya. Sabi ni Nehemiah, di ba, ang pangako mo kay Moises, kapag halimbawa bumalik lang kami sa iyo, mag-obey lang kami sa iyo, di ba, titipunin mo kami ulit. Binabalik niya ngayon sa Diyos yung promises. So, amen? Yun yung mga kailangan natin. Madaling unawain, yun yung mga kailangan natin para mapuntahan natin yung corporate vision na yun. Again, mga kapatid, personal vision, madali yan. But corporate vision, kailangan natin trabahuin yan. Kailangan tayo magkaroon ng influence. Yun lang maunawaan nyo. Kung yun lang maintindihan natin ngayon sa message natin, malaking bagay na yun. Ang gagamitin mo dyan, personal development. Ang kailangan mong i-gain dyan, paulit-ulit ako, influence at wisdom. Kailangan may diskarte ka, may wisdom ka. Ngayon, okay ka na lahat. Nagawa mo na yan. On the way ka na dyan. Baka naman hindi ka prepare. Kailangan mag-prepare ka.
Paano ka magpe-prepare papunta doon sa purpose mo? Paano ka magpe-prepare papunta doon sa corporate vision mo? Kailangan handang-handa ka. 3, kailangan handa ka spiritually, kailangan handa ka physically, at kailangan handa ka mentally. Basic na basic, pero kailangan prepared ka. Una, kailangan prepare ka spiritual. Dapat konektado ka sa Diyos. Nagpe-prayer and fasting ka. Ibig sabihin, lumalakad ka sa spiritual, konektado ka. Because the enemy is not against flesh and blood, but principalities. Amen? So, kailangan konektado ka. Kailangan malakas yung spiritual mo kasi gagawa ka ng will ng Diyos. Gagawa ka ng will ng Diyos, tapos mahina yung spiritual mo, medyo tagilid ka doon. Pangalawa, malakas yung spiritual mo. Halimbawa, pagpalagay na natin, lagi ka nagpipray, lagi ka nagpapasting, mahina naman yung katawan mo. Anong klaseng preparation yun? Kailangan pati physical mo malakas din. Amen? Kaya yung ladies ngayon, panay exercise na, di ba? May volleyball ba kayo mamaya? Wow. May tournament na daw kayo pag gumaling yung paa ni Pastor JC. Sasali daw tayo ng tournament. Volleyball tournament. So, ibig sabihin, kailangan pangalagaan din natin. Alam niyo kung bakit bakit napaka-importante. Health is wealth. Ibig sabihin, hindi ka makakapunta dun sa purpose mo, baka madedo ka na. Papunta ka pa lang doon, sa kalagitnaan ka pa lang, inabuso mo yung katawan mo, paano mo ba magagampanan yung corporate, yung will ng Diyos? Your will be done, paano ka makakapunta sa your will be done mo? Kung bumigay na yung katawan mo, kailangan physically fit tayo. Sabi mo sa katabi mo, physically fit tayo dapat. Ang gagawin ng kaaway sa atin, paniniwalain tayo, bibigyan tayo, papainan tayo para tayo mga isda. Papainan tayo palagi. Papainan ka ng matatamis. Papainan ka ng matataba. Papainan ka ng tulog. Mountain juice. Papainan ka ng lahat. Pag kinuha mo yung lahat, wala kang wisdom. Kinuha mo ng kinuha. Halimbawa, ang purpose mo, magaganap yun sa future. Dito pa lang, bumagsak na yung katawan mo. Pagdating doon, gagampanan mo na yung purpose mo, mata na lang yung gumagalaw sa'yo. Mga kapatid, seryoso to. Kaya mga asawa, wag niyong pigilan yung mga ano nyo. Pastor Gilbert, Pastor Kyle, sports. Pero ilugar natin, di ba? Dapat, hindi pinanggagalingan ng away ang sports. Pero, ang totoo, seryoso ako. Totoo yun. Baka naman, hindi tayo makaabot dun sa purpose natin kasi bumagay yung katawan natin. Kaya kailangan balanse yan. Balanse yung spiritual, balanse yung physical. Amen? Seryosong bagay kaya yan. Kaya nga nakikinig ako kay Doc At. Ayun, pangalan. Pwede bang i-plug yun? So, amen. Dapat ang physical natin. Kaya gawin nyo ang lahat para pangalagaan yung mga physical na pangangatawan ninyo. At susuporta kaming mga men sa inyo. Amen? Pang-apat, mentally prepared ka dapat. Amen? To go to your vision, to go to your future, to go to your purpose. First, spiritual. Pangalawa, physical. Pangatlo, mental. Pag sinabing mental, dapat marunong ka, palagi ka sa Joshua 1:8. Hindi ko sinasabing kailangan mental tapos kukuha ka ng mga life advices ng mga kung sino-sino. Wala kang ibang panguhugutan kundi yung precept ng Diyos. Joshua 1:8, meditate this book of law day and night. Do not let it depart in your mouth. Then you will be prosperous and successful. Mentally prepared tayo. Kaya kailangan natin yung scripture. Kaya wag kayong mag-iisip na parang nagsasayang ako ng oras dito sa Bible study, sa devotion, sa connect group. Bakit parang paulit-ulit lang naman? Ang hindi nyo nalalaman, di ba diniscuss natin kagabi, ang hindi nyo nalalaman, ang inaalis pala doon yung worry.
nagiging mentally prepared pala kayo. So tuloy-tuloy lang mga kapatid. Amen? Wala tayong panghuhugutan. Mentally prepared tayo. Ang magpe-prepare lang sa atin mentally, yung mga salita ng Diyos. Amen? Punta tayo ng conclusion. So this three is these three, mental, physical, and spiritual, is how you fulfill, how you prepare to fulfill your purpose. Amen? Ngayon, ito, madali lang yung conclusion natin. Learning is nothing without living. Kapag puro lang tayo, nakikinig lang tayo, iniisip lang natin, ba't hindi naman natin ipinapamuhay? Baliwala din. Naunawaan po natin mga kapatid. Lahat ng mga narinig natin dito, kapag hindi mo ito na ipamuhay, baliwala. Kailangan, you have to walk what you talk. Kailangan nagkakaroon tayo ng influence. Kailangan nagkakaroon tayo ng wisdom. Kailangan nagkakaroon tayo ng kaunawaan dun sa corporate. Ano ba to? Nasa corporate lang ba ako? Ay, nasa personal lang ba ako? Dito na ba ako mamamatay? Personal vision lang? O kailangan ko pa yung kailangan ko pa pumunta dun sa corporate vision ko? Tapos na ba ang buhay ko kapag sa personal vision lang ako manatili? Yun lang ba yung purpose ko? Hindi. Ang pinaka-purpose mo talaga is to change the world sa mamamagitan ng mindset. So, ibig sabihin, kailangan mo yung corporate vision. Your will be done. Dapat merong anon. Ano yung your will be done mo? Amen? Last, sa Proverbs 2:6, wala kang pagkukuhanan ng, kung ang influence, makukuha mo yan sa self-development. Kapag naging successful ka, wala kang ibang pagkukuhanan ng wisdom maliban sa Diyos. Ang pinakamatalinong tao sa mundo, nanghingi ng wisdom sa Diyos. Do you believe? Si King Solomon. Ikaw, para makapunta ka doon, sa corporate vision mo, kailangan mo ng wisdom. At walang magbibigay niyan maliban sa Diyos. Sabi doon sa Proverbs 2:6, for the Lord give wisdom. Again, for the Lord gives wisdom. Saan ka hihingi daw ng wisdom? Kanino? Kay Lord. Sinong Lord? Linawin natin, ha? Baka ibang Lord yung sa Lord, sa Diyos, kay Lord Jesus. Sa Constitution, dito tayo makukuha ng wisdom. And from His mouth, come knowledge and understanding. Ito yung mga pinakamatindi. Dito ako magtatapos. Knowledge is the pages of this Bible. Knowledge is information. Ito yung mga nakasulat dito. Understanding is ano yung pagkaunawa mo dito. Kaya tama dapat yung pagkaunawa natin. Kailangan nauunawaan natin. Understanding. Wisdom, kapag kinonvert mo na yung understanding at gamitin mo na sa buhay mo, in-apply mo na sa buhay mo, ibig sabihin, may wisdom ka nun. Kapag ginagamit mo na, ang wisdom is the tool para magawa mo yung kailangan mong gawin. Amen? So napakahalaga. Wisdom comes from God. Amen? To God be the glory. Let us pray.